Ayon sa Commission on Filipino Overseas, mahigit 10 milyong mga kababayan natin ang nangingibang bansa upang magtrabaho at magbigay ng magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Ilan sa mga nangungunang destinasyon ay ang Amerika, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Canada at Malaysia. Hello, Go Negosyantes! Ako si Michelangelo, ang kasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Welcome to a new day full of inspiration and practical business tips. This is SME Go on Rappler. Let's go! Ito si Ramilton James Allenton, dating overseas Filipino worker sa loob ng 6 na taon. Nang ibang bansa si James sa kagustuhan niyang makapag-ipon at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Naisipan kong mag-abroad dahil unang-una sa employment dito sa Pilipinas, mahirap. Tapos ang income mo mababa. Ang expenses pataas. So para mahabol mo yung expenses mo, dapat lakihan mo yung income. The only way to have a good income, especially may family ka na, mag-abroad. Nagtrabaho ako sa Cayman Islands, sa Caribbean. Tapos ang pinagtrabahoan ko doon isang grocery, malaking supermarket. I have 5 positions. Purchaser, sales and marketing supervisor, warehouse supervisor, head cashier, at saka POS supervisor. Challenging siya dahil 5 positions yun na gagawin mong everyday. Doon ako nakakuha ng experience for 6 years. Gusto ko na umuwi dahil mga second year ko, lumalaki na kasi yung babies ko sa pictures lang eh. Yung totoo pala yung sinasabi nilang homesick, yun ang matinding makakapagpahina sa'yo. Nagsimula yung concept ng bigasanko.com nung siguro mga nasa 3rd year ko na. Nakita ko na ito na yung routine ko everyday. From purchasing to warehousing to data encoding to cashier and then promoting the products. Sabi ko, why will I stay long in a company that can never be mine? So, gawa na ako ng sarili kong negosyo where I can be with my family and at the same time, I can help other people have their own business as well. So, hindi lang ako magiging successful but I can share success with other people. Nakita ko na yung concept, pwede. And then later on, ano pa ba yung pwedeng pampabilis? Kasi nakita ko ang needs ng tao, food. Okay. But if you have a system na mas madali mong ma-share yung business at madali nilang ma-adapt ang system, mas madali kang lumaki at mas marami kang natutulungan tao. Yun ang sinet up ko. And then later on, naghanap na ako ng magiging produkto. Ano po ba ang pinaka-importanteng produkto dito sa Pilipinas? Diba bigas? Aside from water. So ngayon, bigas. Lagyan natin na yun ng sistema. Dahil sa pagpupursigi at pag-iipon ng perang pinaghirapan sa ibang bansa, ngayon, si James ay isa ng matagumpay na negosyante dito sa sarili niyang bayan. Katuwang ang may bakay sa pagpapalago ng negosyo at hindi na kailangang tiising malayo pa sa pamilya. Catch the full story on SME Go powered by Go Negosyo on PTV4. Once again, this is Michelangelo and this has been SME Go on Rappler.